Gandang umaga po sa ating lahat mga ka-farmers, mga ka-viewers. So sa umagang ito, mag-update na po tayo no, sa ating mga tanim na kamatis, ampalaya at saka talong. So ngayon mga ka-farmers, kung tingnan natin, maganda na uli ang ating mga pananim. Pero ang hindi maganda ay yung presyo ng ating mga gulay. So ngayon mga ka-farmers, landam ko po ang sobrang hirap. Alam niyo ba kung bakit? Kasi ang mga inputs natin ay sobrang mahal na, no? Kawawa tayong mga farmers. Ang mga diesel sa ating water pump sobrang mahal. And then ang ating mga harvest o ani ay napakamura. Mura pa. Mga ka-farmers. Tapos babaratin pa, no, ng buyer ang ating mga ano. Kaya kawawa ang mga farmers. So ito, ginagawa namin to mga ka-farmers sa loob ng isang linggong pagdidilig, pinabasa sa gitna para ang tanim namin ay mabilis lang makaka-recover. Pero mga ka-farmers, no, sabi ko, share ko lang po sa inyo, kawawa tayong lahat ngayon. Lahat mga ka-farmers ay sabay na nagtistiis sa krisis. Apektado ang lahat. Ang nagera ay ang ibang bansa, pero kita ang apektado. Walang gera, pero bakit ganyan mga ka-farmers, no? Parang napabayaan ang lahat. So ang masabi ko lang sa mga kasamahan kong farmers, laban lang po tayo, kasi alam ko na pagdating sa panahon hindi tayo magugutom, kasi ang lahat ng mga pagkain ay galing po nating mga farmers. Hindi nila alam na kung walang farmer ay wala tayong makakain. Kita ang backbone, kita ang nagpapagalaw sa mundo, kita ang tunay na mga hero, kasi marami tayong pinapakain. Pero sa sitwasyon ngayon mga ka-farmers, random ko po ang parang hirap, no? Kasi ang fertilizer na ginagamit kong Wener ay 2.6 lang, ay ngayon 3.1 na 50. So tumaas na mga ka-farmers ng 500 kapin, no? So lahat mga ka-farmers tumataas. Tapos ang mga produkto naming mga farmers ay bumaba. And then wala pang mamimili. So kawawa. So laban po tayo mga ka-farmers. Pwede lang magtanim tayo sa ngayon ng mga mais palay. Kasi alam ko naman pagdating sa panahon, kita ang taong pinakamasaya. Dahil ang pagkain ay galing sa atin. So kawawa ang mga nasa middle of city. Wala silang source sa pagkain. Kasi dumating ang panahon mga ka-farmers na wala ng ibang bansa na maaasahan na makakuha tayo doon ng mga pagkain para sa mga tao natin din eh. So yun ang hindi nakita, no, ng ating sa bansang Pinas, ating mga nakaupo sa posisyon. Dapat matugunan ang lahat ng mga pangailangan ng mga farmers. So sa mura ng mga gulay ngayon mga ka-farmers, hindi sa pagmamayabang, good na lang ang aming ibibenta, no? Good. Ang sime ay iniwan na. Sabi ko, laglag yun na lang sa gitna. Gawin na lang natin fertilizer. So, yun po mga ka-farmers. Ang mga inputs, ang mga ginagamit ng farmer tulad ng diesel para sa water farm, nako, sobrang taas na. Parang times 3 na. Dati mabibili lang natin dito 48, 49. Pero ngayon mga ka-farmers, 135, 138 na. No? Times 3 na mga ka-farmers. And then, ang produkto na naming mga farmers, ang ampalaya at talong ay mabibili dati ng tag 60-80, ngayon nako, mura na lang, tag 20 na lang po mga ka-farmers. Tapos pagdalhin mo sa bagsakan, malaki pa ang magagasto mo sa diesel. Parang hindi na tayo mabubuhay, hirap na, no? Hirap. Kaya nga sinipagan ko na lang na magbenta dito lang mga ka-farmers, no, sa aming bayan, sa bayan ng Batangas o bayan ng Bawan. So dito na lang namin dinadala ang aming mga ani. So yan po mga ka-farmers, ang patunay ko sa inyo, yung mga simi, no? Sabi bilhin lang daw 80 pesos. Nako, 80 pesos 10 kilo, tag 8 lang per kilo. Ayan, gawin na lang po natin itong pataba. Ayan mga ka-farmers, yung mga baloktot. Sayang naman, wala namang butas.
Ngayon mga ka-farmers, may ibibigay kaming semi, mga 200 kilos siguro sa labas. Hindi namin dinala kagabi. Ang ganda pa naman ang bunga ng talong kasi ginawa na natin ang lahat din para hindi maputla. Pero mga ka-farmers, kawawa ay ang kuha 200 tapos aanuhan pa ng tatawaran pa ng kahit hanggang 150. Mga farmers, hindi nila na ang imports patuloy nagtaas. Bakit ganyan? No? Parang sinuportahan pa ang mga mayayaman, lalo pa silang lumayaman, tapos kita ang mga farmer na mahirap lalo pang humihirap. Parang wala nang justisya mga ka-farmers, kaya nga dumating ang panahon na ang lahat ng mga Pilipino ay magugutom kasi hindi nila alam mga ka-farmers, no, na unti-unti nang nawala ang mga magsasaka. Kasi yung mga magsasaka na nagsipag para makapagtapos ang kanilang anak ay nang ibang bansa na ang ilang mga anak ay ngayon umaasa na lang sila sa anak. And then nagtanim lang sila ng tama lang para pagkain kasi pera lang naman ang wala, ay parang magkakapera ay ng ibang bansa ang mga anak. So yun po mga farmers, no, ang nararamdaman kong kirot kasi nabalitaan ko na ganyan. Pati sa mga kasamahan nating mga farmer, mga kaibigan nating nasa Trinidad sa Baguio, ang kanilang ani galing sa farm papuntang bagsakan, dinadala nila, binibili lang sa halagang 7 pesos, 8 pesos. Ang transport, kumusta? And then wala nang mamimili sa kanilang mga produkto. Mga ka-farmers, kung magtagal to hanggang 6 na buwan, marami ng mga kababayan nating mga Pinoy na iiyak, yung na umaasa lang sa trabaho. Alam nyo, kahit sa balita kunting na natin, random na sa mga jeepney drivers na huminto na lang kaysa mamasada kasi lalo pa silang lulubog sa kanilang pang-araw-araw na gastusin. So walang gira sa atin, pero bakit ganito? So wala tayong magawa. Ang sa atin mga ka-farmer, wag lang natin kalimutan, no, ng magdasal at hihilingin ng ating Panginoon na bibigyan tayo ng lakas sa araw-araw, pati ang ating buong pamilya. Yan ito, kailangan namin to mga ka-farmers, yung ganito kaluwang simula doon, 2 galon backup sa solar kasi napakainit. So ang 2 galon mga ka-farmers, dati ay binabayaran lang natin ng 1,000, ay ngayon 2,500 na, hindi pa mapuno ang 2,500, hindi pa puno. So nasa 4,000, no, kasi ang 2 galon kunti lang matira. 2 bisis sa isang linggo. Nasa ang hektarya lang ito lahat siguro, talong at saka kamatis ang palay din, banda iba din. So sa isang linggo sa natin kaya siguro mga 5 galon, no, nasa mga 12,500 ang isang linggo. Yan ang ating maubos na diesel kasi hindi kakayanin sa 2 solar. Napakainit at mabilis lang matuyo ang lupa, kaya nga yan po ang kailangan na diesel. Okay, so bago tayo magtapos, mega love shoutout po sa lahat kong mga subscriber, viewer at sharer at mga commentators, inyong lahat. Maraming salamat. Bye bye and God bless. So po mga ka-farmers, pasensyahan niyo po ako kasi sobrang mahal ang imports, sobrang mura ang aming mga produkto, kaya nga lalo kaming nalulugi. Thank you po.